Hello, Richard? Sarado mo na. No, sir. Rinig naman po. Ayan, okay. Ayan. Oh, sige, simula tayo ha. Para matapos tayo kaagad. Kasi mahaba-haba din to eh. Ayan. So, dalawa na lang yung discussions natin na natitira. Writing task 1 and writing task 2. Okay, writing task 1 and writing task 2. Yan. Ito yung general training writing overview. Task 1, pag sinabing task 1, letter writing yon. Ibig sabihin, magsusulat kayo ng letter. So we have formal letter, semi-formal, tsaka informal letter. So tatlo yung types of letter. So yung tatlong yan, tuturo ko yan sa inyo. Okay? Tapos yung writing task 1, 20 minutes lang yun. O, tandaan na, writing task 1, 20 minutes lang, pero at least 150 words. O, ano ibig sabihin ng at least 150 words? Lalampas sa 150. O, minimum. Pinakamababa Hindi yung bababa. 150, hindi bababa dapat sa 150. Pag mababa sa 150, deduction yun. Bababa score mo. Hindi ba ibig sabihin babagsak ka ha? May deduction ka lang syempre. Mas mababa syempre score mo. Okay? Ang writing task 2 naman, essay. Bukas mo yung date yan. Tandaan ha, writing task 1, letter writing. Magsusulat ka ng letter. Ang writing task 2 is essay. So magsusulat ka ng essay niyan. So mas mahaba to kasi 40 minutes siya. Tapos at least 250 words. O ano ibig sabihin na at least 250 words? So hindi dapat bababa ng 250, minimum 250. Pag bababa sa 250, deduction. So yung writing is only 1 hour, 60 minutes lang yan. Okay, 60 minutes lang siya. 20 minutes task 1, 40 minutes task 2. So 60 minutes. No extra time. So pag sinabi ng examiner na stop writing ka agad kayo. Otherwise, you will be disqualified. Tandaan nyo ha, pag nagsulat pa kayo, madi-disqualify kayo niyan. Dilugan naman yung Etong task 1, tsaka itong task 2, sabayan ibibigay sa inyo. Nasa ano yan? Kung ano kayo, kung paper test kayo, nandun na yan sa bond paper. Nakaready na yan dalawang yan. Okay, sabay ibibigay ang task 1 tsaka task 2. Anong uunahin nyo dyan? O tandaan na, sabayan ibibigay. Anong uunahin nyo isulat? Task 1, task 2. Jonalyn. Ano unahin mo? Nakamute ka, nakamute. Task 2 po, sir. Task 2. Task 2 unahin ni Jonalyn. O ikaw ano, Richard? Ano unahin mo, Richard? May na-signal, Richard. Task 2 unahin ni Jonalyn. Bakit task 2? O, Jonalyn, bakit task 2? Mas mahaba to, sir, kasi yung mga formal letter tsaka semi-formal, madali lang naman yung ano, sir, Madali. isulat yun. Opo. Madali lang isulat yung mga letters. Okay. Opo. Alright. So, meron tayong golden rule sa writing. Hindi dahil sa mahaba to kasi 20 minutes times 2 magiging 40. Yung 150 times 2 magiging 300 yan. Ito 250 lang. Golden rule natin, write task 2 first. O bakit write task 2 first? Kasi yung task 2 is 67% of your writing score. Mataas kasi yung puntos niya. Yung task 1 kasi 33% lang. Paano kung inuna mo yung task 1? 20 minutes lang yan. Tapos naubusan ka ng oras. Hindi mo na tuloy nagawa yung task 2. Sayang. Mas malaki yung points ng task 2. Kaya dapat unahin nyo yung task 2. Pero dapat tapusin nyo pareho ha. Tapusin nyo pareho. Unahin nyo lang yung task 2 kasi nga malaki yung puntos niya. At least, natapos mo na yung 67%. Pagkatapos, gawin mo yung task 1. Kasi sayang yung 33% niyan. Okay? Tapos, meron tayong 3 parts ng essay. We have introduction, body paragraphs, and conclusion. So, ito yung tatlong parts ng task 2 essay. Conclusion is a must. Bakit conclusion is a must? Anong ibig sabihin yan?
Ano ibig sabihin ng conclusion is a must? Kabuuan, sir. Must daw, kailangan daw ng conclusion, ha? Kapag essay, dapat may conclusion. Bakit dapat may conclusion? Kasi yung conclusion, yan ang closure ng essay. Anong ibig sabihin ng closure ng essay? Ibig sabihin, tinatapos mo na yung essay mo. Kaya siya may conclusion, ibig sabihin, tinatapos nyo na yung essay nyo. Kapag wala kang conclusion, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi pa tapos yung essay mo. Nakapending siya, nakahanging. Again, 40 minutes lang tong task 2. 40 minutes. Halimbawa, nagsusulat kayo ng writing task to essay. 35 minutes na naubos mo. Pero nasa body paragraphs ka pa lang, hindi ka pa tapos sa body paragraphs. Naubos mo na yung 35 minutes. Anong gagawin nyo? 40 minutes lang yan task 2 eh. 35 minutes na naubos nyo. Anong gagawin nyo? Anong gagawin mo, Jonalyn? Iiyak. Hindi. Tatapusin pa rin, sir. Okay, so pag naubos nyo na 35 minutes, tapos nasa body paragraphs ka pa lang, hindi ka pa tapos sa body paragraphs, wag mo nang tapusin yung body paragraphs kasi 5 minutes lang natitira, diretso ka na sa conclusion. Kasi nga, pag wala kang conclusion, mababa ang score mo. Pag wala kang conclusion, siguradong mababa ang score mo. Kaya dapat siguraduhin nyo na meron kayong conclusion. Okay, so ayan na, sinend ko na sa inyo. So una nating didiscuss ngayon yung writing task 2 essay. Tapos sa Wednesday yung writing task 1. Okay, so task 2 ngayon, sa Wednesday, writing task 1. After nyan, task 1, ano na tayo? Mock test na lang tayo. Ito lang discussion natin eh. So, writing task 2. Planning before you write. Pakibasa to, Jonalyn, ikaw na. When you first encounter an IELTS writing task 2 question, try to decide what perspective you will take fairly quickly. Unfortunately, the IELTS doesn't give you much time to do this. Making matters worse, it is fairly likely that you won't have strong, well-developed opinions about the topic. Don't worry. Task 2 questions are intentionally debatable with no clearly correct answer. Ayan, okay. So yung task 2 questions daw, yung essay daw, sabi dyan, task 2 questions are intentionally debatable with no clearly correct answer. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, dito sa writing task 2, kasi essay to, kapag essay kasi, opinion writing yan. So kahit ano pang isulat mo doon, tama yon. Kung ano yung opinion mo, tama yon. Kasi hindi naman to pagandahan ng opinion. Don't forget, this is an English test. So ang titingnan ng examiner dito kung tama yung paggamit yun ng English language. Okay? Kaya sabi dito, ayan pagbigay ng topic sa inyo, pagtingin mo sa topic, basahin mo kaagad, intindihin mo kaagad yung topic. Sabi dyan, what is the easiest way for me to answer this question? Halimbawa, binigyan kayo ng topic, tapos yung topic doon is agree, disagree. Pag nag-agree ka, tama yun, hindi mo lang mali doon. Pag nag-disagree naman si Richard, tama din yun, walang mali doon. So regardless, kung mag-agree ka or mag-disagree ka, tama yun pareho, walang mali doon. So depende na yun kung paano mo yun i-explain. Kung paano mo ibibigay yung opinion mo. Again, this is an English test. Tapos, siguraduhin nyo na pag pumili kayo ng opinion, yung opinion na mas marami kayong masusulat. Halimbawa, do you agree or disagree? Si Jonalyn, gustong-gusto niya mag-agree. Gustong-gustong mag-agree ni Jonalyn. Gusto ko mag-agree dito. Kaya lang, wala kang mga ideas. Konti lang ideas mo. Tapos inisip mo, pag nag-disagree ka, marami kang ideas.
O anong gagawin mo, Jonalyn? Sabi, doon tayo sa maraming ideas, sir, para maraming maisulat. Di ba? So doon ka sa disagree. Kasi mas marami ka ideas, mas marami ka masusulat. Ibig sabihin, matatapos mo kaagad yung writing task 2. Kasi kung doon ka sa agree, gusto mo nga yun, wala ka namang ideas, o di masasayang ang oras mo doon. Di ba? Mauubos lang yung 40 minutes, mag-iisip ka lang ng isip kung anong isusulat mo kasi wala ka ideas. Ganyan sa writing task 2. So bago kayo magsulat, tanungin nyo muna yung sarili nyo, what is the easiest way for me to answer this question? Pag nag-agree ako, marami ba akong ideas? Pag nag-disagree ako, marami ba akong ideas? Okay? O, klaro yan ha? Huwag yung pahirapan sarili nyo. Baka mamaya nag-agree ka tapos wala ka naman palang masusulat. Patay. GG. Sayang yung 14,000 bayad. Okay. So, introduction paragraph. Ito na ha. Ito na yung writing natin na proper. Introduction, ito yung first paragraph ng essay. Ito yung pinakamahirap Patay mo yung isulat. data niyan. Etong introduction, ito yung pinakamahirap isulat. Again, we have the body part, yung introduction, body paragraph, saka conclusion. Kaya dito pa lang sa introduction, dapat galingan nyo na. Bakit? Kasi ang introduction, yan ang unang paragraph na babasahin ng examiner. Alam nga namang pagbasa ng examiner, dumiretso sa conclusion. Diba? Dumiretso siya sa body paragraph. So, syempre, yung introduction muna babasahin niya. Kaya lang, iba ang pagsulat sa introduction. Paano ba gawin ang introduction? Yan. So, ganito gawin ang introduction. Lahat ng kailangan nyo para sa introduction, nandito na. Lahat ng kailangan nyo para sa introduction, nandito na. Pakibasa to Richard, simula sa taas. Pababa. IELTS writing task to introduction can be short, simple. A two-sentence introduction should be your goal. There are two main parts of task 2 introduction to include every time. Topic presentation. In this first sentence of your introduction, you simply need to paraphrase the topic described in your question prompt. In other words, find a way accurately state the topic in your own words. Try to avoid using the same words and phrases as the trump. This is agreement. After presenting the topic, you need to provide your perspective on it. At a minimum, you need to provide a general answer to the question prompt in your thesis. A really great the thesis also to introduce the main points of each body paragraph in a general way. Ayan, okay. So ilang sentences ang introduction? Ilang sentences ang introduction? Ilang sentences introduction? Bigyan natin dito, introduction. Two sentence. Di ba? Nandito na sa binasa mo, ayan A two-sentence introduction should be your goal. So, yung introduction natin, 2 sentences lang yan. Huwag mong damihan kasi introduction lang yan You're just introducing the topic, so dapat maikli lang yan. So, 2 sentences lang. So, ito yung unang sentence. First sentence, or sentence 1, lagyan natin, sentence 1. Ito yung unang sentence sentence 1, ang introduction. Tapos, yung pangalawang sentence, sentence 2. Yan. Siyempre, pag nagsulat ka ng introduction, magkasama yung 2 yan kasi nga first paragraph yung introduction. So, magkasama silang 2. So, dito, hiwalay lang natin para at least alam nyo kung paano gawin. Paano gawin yung sentence 1, paano gawin yung sentence 2. Anong tawag sa sentence 1 ng introduction? Anong tawag sa sentence 1 ng introduction? Ang tawag dyan is topic presentation. Okay, yan. Topic presentation. Yan. Anong gagawin natin sa topic presentation? So, sa topic presentation, nakalagay dyan, in this first sentence of your introduction, you simply need to paraphrase the topic. Ayan, paraphrase mo lang daw yung topic. Paano ba mag-paraphrase ng topic?
Paano mag-paraphrase? 'Di ba sa reading may paraphrasing, sa listening may paraphrasing. O paano mag-paraphrase ng topic? Ha? Use synonyms, 'di ba? Ano yung synonyms? Different words, the same meaning. Ha? Synonyms. Pero tandaan nyo, there are words that you cannot paraphrase. So, anong gagawin nyo pag hindi nyo ma-paraphrase yung word? Wala kayong makitang synonyms. Anong gagawin nyo? Yun na yung Just, gagamitin mo. just use the same word. Pag wala kayong makitang synonym, kapareho ng meaning ng word na yon, wag mo nang i-paraphrase. Baka mamaya kasi isip ka ng isip kung ano yung synonym nun, maubusan ka na ng oras. Lagi yung tatandaan, may time limit kasi siya, kaya dapat mabilisan. Okay, so ipa-paraphrase lang daw yung topic. Pa-paraphrase lang. Tapos sabi pa dyan, in other words, find a way to accurately state the topic in your own words. So state mo daw yung topic sa sarili mong words. Kaya nga dapat gumamit ka ng synonyms. Try to avoid using the same words and phrases. So, huwag kang gagamit ng same words. Kaya nga dapat ipa-paraphrase mo. Huwag kang gumamit ng same words, i-paraphrase mo. So, yung first sentence natin is paraphrasing lang talaga yan. Okay? Lagyan natin. Accurately state the topic in your own words. Ayan ha. Ibig sabihin yan, the meaning of the topic must not change. Kung ano yung topic na nandun na binigay sa'yo, pag nag-paraphrase ka, kasi gagamit ka lang naman ng synonyms, hindi dapat magbago yung meaning ng topic. Pag binangga mo sila, yung introduction mo, yung first sentence mo, tsaka yung nandun sa topic, pag binangga mo yung dalawang yun, dapat magkapareho lang talaga sila ng meaning. So, dito sa first sentence, dapat no more, no less to. Okay? No more, no less. Wala kayo dadagdag dyan. Wala kayo dadagdag. Wala ka ding dapat na ibawas dyan. Walang dagdag bawas dito ha. Okay, halimbawa, sample tayo para at least maintindihan nyo. Yan, marami dito mga writing. Yung madali lang. Yan, okay. Yun. So, ito yung writing task 2. Ganyan yung writing task 2 talaga. So, bago kayo magsulat, basahin nyo muna yung instruction bago magsulat. So, ganyan talaga yung writing task 2. Naka-ready na yung ganyan na yan. Okay? So, ito yung topic. Yan. Ayan yung ipaparaphrase nyo. Yan yung sentence 1. Ito yung sentence 1. Yan ang ipaparaphrase mo. Anong gagawin mo dyan para ma-paraphrase yan? Gamit ka ng synonyms. So, gagamitan mo to ng synonyms. Ano yung synonym ng some, people, believe, o more important, ganyan. Pa-paraphrase mo, gagamit ka ng mga synonyms. Yan ang sentence 1 pa lang yan Unang sentence pa lang yan na introduction. Ang pangalawang sentence dito, ito yun. Ayan, yan ang pangalawang sentence. Ano yung pangalawang sentence ng introduction? Anong tawag doon? Thesis agreement. Ayan, so yan ang pangalawang sentence ng introduction. Thesis or argument. Okay, yan ang pangalawang sentence ng introduction. Anong gagawin natin dyan? After presenting the topic, so after topic presentation daw, ayan, after presenting the topic, so after topic presentation, anong gagawin mo? You need to provide your perspective on it. So, provide your perspective daw. Your perspective. Ano ibig sabihin ng perspective? Ano ibig sabihin ng perspective? Provide your opinion. Dito mo ilalagay sa pangalawang sentence yung opinion mo. Dito nilalagay sa pangalawang sentence yon. Ayun, yung in my opinion. Diyan yun nilalagay. Hindi sa una
Hindi sa unang sentence kasi yung unang sentence kasi paraphrasing lang. Topic. Dito yan sa Oo, yung pangalawang sentence, topic. in my opinion, in my point of view, yan. Point of view, in my viewpoint, pareho lang naman yan sila. Yan, etc. Diyan yan sa pangalawang sentence ng introduction. Okay, ano pa? So sabi pa dyan, at a minimum, you need to provide a general answer to the question prompt. So answer daw the question. O may question ba doon? O yan o. To what extent do you agree? So may question. Dito mo yan sasagutan sa pangalawang sentence. Hindi doon sa unang sentence kasi yung una nga, paraphrasing lang siya. So dito mo yan sasagutan niya ang pangalawa. Okay? Ano pa nakalagay dyan? A really great thesis, ito importante ito, also introduces the main points of each body paragraph in a general way. Dito daw sa pangalawang sentence ng introduction, ini-introduce na natin yung main points. Introduce the main points. Etong main points, napaka-importante nito. Or yung tinatawag nating topic sentence. Main points, topic sentence, pareho lang yan sila. Central idea, pareho lang yan sila. Main idea, pareho lang yan sila. Introduce the main points daw. Okay? Of each body paragraph in a general way. Ngayon ang tanong, ano yung mga main points? Ano yung mga topic sentence? Yung main point, merong main point sa reading, di ba? Kada body paragraph dun, may main point yun. Yun yung main idea. Yun yung pinag-uusapan doon sa paragraph. Yun ang pinag-uusapan. Yung main point, lagi yang nasa first sentence. First sentence or second sentence ng mga paragraphs. So, ibig sabihin, yung main point nyo, dapat nasa first sentence yan ng paragraph. Kada body paragraph, dapat merong main point. Yung mga main points na yan, ito yung mga reasons bakit ka nag-agree, why you agree or disagree. Kung nag-agree ka, dilagay mo dyan yung reason. Huwag mo i-explain, ilalagay mo lang yung reason bakit nag-agree or nag-disagree. Ito yung mga causes at saka effects. Halimbawa, kung ang topic naman, causes and effects. Advantages, disadvantages. So, depende sa topic yung mga main points, ha? Depende kung ano yung topic nyo na ibinigay sa inyo. Okay? Positive and negative, ganyan. Okay. Mga benefits, pros and cons, etc. Okay, etc. Yan ang mga tinatawag natin na mga main points. So, yan ang lalagay nyo sa unang sentence ng mga body paragraphs. Hindi nyo na yan i-explain ha dito sa pangalawang sentence ng introduction ha. Ilalagay nyo lang, wag nyo i-explain. Kasi yung explanation, dun dapat yun sa saan? Yung explanation sa body paragraph yun. Tapos, use pronouns to avoid redundancy. Gumamit kayo ng pronouns. Baka mamaya kasi yung mga same words nyo, binabalik-balik nyo na lang. Yung words sa first sentence, ginamit mo naman sa pangalawang sentence, o redundant ka. Okay, so ganito lang magsulat ng introduction. Unang sentence, pangalawang sentence. So, dalawang sentences lang introduction. Again, pag nagsulat ka ng introduction, dapat magkasama silang dalawa. Hindi yan sila magkahiwalay kasi nga, unang paragraph yan ng essay. Practice. Sige, halimbawa, ito yung topic natin. Turuan ko lang kayo. So, pag nagsulat ka ng first sentence, ito yun. Ipa-paraphrase natin yan. Paano natin ipa-paraphrase yan? Different words, same meanings. Synonyms ha, huwag kalimutan. Paraphrasing synonym. So, halimbawa, sabi niya ni Sam. So, isip ka kagad ng synonym ng Sam. Many, most, majority, several, o, di ba? Numerous, o. So, meron ka ng mga synonyms. No. People, pwede mo sabing individuals. Yan, so meron ka ng synonyms. Believe, pwede natin i-paraphrase yan.
Pwede mo sabihing think, say, argue, opine. O, yan. Family, wag mo na i-paraphrase yung family. Baka isip ka na isip, paano i-paraphrase? Huwag mo na i-paraphrase yan. More important, dahil adjective yan, pwede mo i-paraphrase yan. Anong paraphrase ng more important? Anong synonyms niya? Sige. Isip kayo. Practice na yan, ha? Crucial. Important is crucial eh. Kasi pwedeng more crucial, di ba? Pwede. Ano pa? More valuable. Di ba? Ayan. More necessary. More ano pa? More precious. Marami pa yan, etc. Meron tayong synonyms. Friends, wag mo na paraphrase yan. So meron tayong synonyms niyan. Ayan, pwede natin isulat yung first sentence. Lagay natin. Many individuals think or argue that family is more valuable than friends. Tingnan nyo. The meaning of the topic must not change. Tingnan nyo to at saka ito. Pareho hindi? Same lang po, same. Pareho lang, di ba? Kasi nga, yung unang sentence ng introduction, paraphrasing lang, gagamit ka lang ng ibang words pero dapat same meaning lang. Ngayon, ito na yung pangalawang sentence kasi 2 sentences yung introduction. So, lagyan natin dyan. Sabi dyan, provide your perspective. So, lagyan natin, in my opinion. Again, magkasama yan sila, ha? Magkadugtong yan sila. Kasi dalawang sentences yung introduction, magkasama dapat yan sila. In my opinion, tapos, answer the question. Ano ba yung question? Ano yung question? Sige nga. Yung question dyan To what is, extent do you agree? to what extent? Give the reason. Kasi, pwede namang wala yung to what extent. Tinan nyo ha, oh. Do you agree or disagree? So, pag nakalagay lang, do you agree or disagree, mag-a-agree ka lang, magdi-disagree ka lang. Kaya lang, dito kasi merong to what extent do you agree or disagree. So, yung question dyan is extent. Ano ba ibig sabihin ng to what extent? Ibig sabihin yan, how much? So, ang question is, how much do you agree or disagree? So, yan ang question dyan. How much do you agree or disagree? O, paano mo sasagutan yung how much? Pero yung sabihin ay strongly agree or disagree. Yan yung how much mo, yung strongly. Yan yung tinatawag natin na extent. I totally, I completely, I definitely, pwede rin. Ayan, marami yan. I absolutely, I firmly, etc. Ganyan ang pag-answer kapag yung question merong extent. Okay, so lagyan natin yan. I strongly agree, in my opinion, I strongly agree. Tapos sabi dyan, use pronouns with this idea. Anong idea? Yan may pronoun na tayo. This idea. Ito, that family is more important than friends. Alam nga naman sabihin mo dyan, in my opinion, I strongly agree that family is more important than friends. Inulit mo lang, di ba? Kaya dapat gumamit ng pronouns. Tapos, ano pang sabi dyan? Ayan. Introduce the main points, yung mga reasons ba't ka nag-agree. So, lagyan natin dyan. I strongly agree with this idea because, lagyan natin yung reasons. Hindi natin i-explain, ilalagay lang natin. Yung explanation sa body paragraphs yun. Because they provide us with our basic needs. Ayan. And give us, ayan, unconditional love. So, meron na tayong introduction. Ilang sentences? 2, diba? 1, 2. 1, 2. 2 sentences lang ang introduction. Ganyan lang magsulat ng introduction. Nakuha?
Naintindihan? O, Jonalyn, nakuha? Ha? Kuha, hindi? Nagulo. Nagulaan ako kasi. Naguluhan ako, sir. Patay kayo Parang dyan. ano to? 250 words, yun lang, sir. Introduction pa lang yan. Sira ulo to si Introduction Jonalyn. pa lang. Introduction pa lang tayo. Introduction pa lang tayo, di ba? Ano ba yung parts ng essay, di ba? Introduction, body paragraphs, conclusion. Introduction pa lang yan. Dapat tayo sa body paragraphs. O, nakuha yung paano. Sira ulo to si Jonalyn. 250 daw, tapos 2 sentences. Paano makukubuti ng 250? Paano ka magsusulat ng 250 tapos 2 sentences lang? Kaya mo ba yon? Sige nga, subukan mo kung kaya mo. Loko-loko to si Jonalyn. 250, 2 sentences. Magic yun, magic. Sige. Sige, may question dito. Introduction pa lang yan, ha? Wala pa tayo sa body paragraphs. May conclusion pa. Introduction pa lang yan. Okay? Dapat pag-practice niya kasi bibigyan ng homework mamaya. Next, dito tayo sa body paragraphs. Yan, body paragraphs tayo. Paano ba isulat ang body paragraphs? Yan, body paragraphs muna. Yan. Sige, pakibasa to. Ikaw na, Jonalyn. Yan, pakibasa ni Jonalyn. 2 to 3 body paragraphs. The next 2 or 3 paragraphs of your IELTS task 2 essay are your opportunity to explain your thesis. Each body paragraph should present one main point. Use supporting details and or examples to explain your main point before moving on to the next body paragraph. Ayan, okay. So, 2 to 3 body paragraphs. Ang goal natin dyan, 3 body paragraphs. Kasi kung 2 lang, maikli. Hindi kayo abot ng 250. Mahirapan kayo maabot ng 250 niya kapag 2 lang. So, ang goal natin dyan is 3 body paragraphs. Madali lang isulat yung 3 body paragraphs. Kailangan ko ng paint. 3 body paragraphs. Madali lang yung isulat. Lang, ha? Yun. Ayan, alright. So, ilang sentences yung introduction ulit? Introduction, ilang sentences? Introduction, ilang sentences? 2 sentences. 2, sir. 2 sentences. 2, 2 lang, di ba? Lagay natin yan 2 lines. Yung 2 lines na yan ang magiging introduction natin, ha? Yan. So, again, yung linya, sentences yan. So, 2 linya, 2 sentences para sa introduction. Di bali, 4 na sentence yan, sir. 2 lang yan, eh. 2 lang. 2 lang, tig-2. Anong tig-2? Richard. 2 sentences lang. 2 linya lang yan, eh. So, 2 sentences lang. Ayan. So, ito introduction natin. Introduction. 2 sentences. So, 2 sentences lang talaga introduction, ha. Hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 4. Masyadong mahaba yun. Tapos, bago kayo magsulat ng next paragraph, yung body paragraph, leave 1 space empty. Dapat may blanco dyan na isa. Ha? Para malaman na examiner na ibang paragraph na yung sinusulat nyo. Ayan. So, ito yung first body paragraph. Tapos, straight line yan pag nagsulat kayo. Full block style. Wala nang indention. Dito kayo nagsusulat. Dito ba? Usually, dito nagsisimula, di ba? May indention. Sa writing, diretso na yan. Dapat straight line pag nagsulat kayo. So, yung body paragraph 1 natin. Tapos, body paragraph 2, leave 1 space empty pa rin yan. May blanco pa rin dyan na isa. Body paragraph 3, may blanco pa rin dyan na isa.
Okay, ayan. So, ito yung body paragraph 1. Four sentences. Okay? Ang maximum niyan hanggang 8. Pero susulat natin 4. Pwede na yung 4 dyan. Kasi pag 8 naman na sentence, masyado siyang mahaba, masyadong marami, baka yung mga isulat nyo, paulit-ulit na lang. Repetitive yung ideas. Kaya dapat 4 or 5. Ideal yung 4 or 5. Okay, yung 4, enough na yung 4 na yan. Ito naman yung body paragraph 3. Okay, so body paragraph 1, 4 na sentences. Body paragraph 2, 4 na sentences, kaya 4 na linya yan. Body paragraph 3, 4 na sentences. Okay? Oh, sabi dito, each body paragraph should present one main point. So, kada body paragraph daw, dapat merong main point. Yun yung diniscuss ko kanina sa inyo. Yung mga reasons ba't ka nag-agree. So, eto dito, yung first sentence, yun ang main point. Kung nag-agree ka, lagay mo dyan yung unang reason ba't ka nag-agree. First reason why you agree. Or disagree. Yan, lagay mo dyan. Okay? Tapos dito naman yung pangalawang reason. Ba't ka nag-agree or disagree? Second reason na yan. Tapos ito naman yung third reason. Ba't ka nag-agree or nag-disagree? Kaya importante ang mga main point. Bakit? Kasi magkakaiba yan sila ng main point eh. Magkakaiba yan ng reason, di ba? Iba yung unang reason mo. Iba yung pangalawang reason mo. Iba yung pangatlong reason. Ibig sabihin, yung ideas mo dyan, hindi redundant, hindi pa ulit-ulit kasi magkakaiba yung mga reasons. Okay? So ito, sabi dyan, no? Use supporting details and or examples to explain your main point before moving on to the next body paragraph. So ito, dapat i-explain mo. Yung unang reason, bakit siya naging ano? Bakit ka nag-agree? Explain mo. Explain mo dito. Explain mo yan. Kahit magbigay ng example, okay lang yan. Ayan, 3 explanations. Ayan. May main point ka isa, may 3 kang explanations. Hindi pwedeng 2 explanation lang, kulang 'yun, maikli 'yun masyado. Isang main point, pwedeng 3 explanation or 2 explanation pero dapat merong example kung 2 lang explanation mo. Example dito, pwedeng sa pangalawang sentence dito, example. Pwede ka maglagay ng example. Ano yung example? Yung example tungkol sa main point syempre. Yung example, pwede siyang mga survey, pwedeng study, pwedeng research, or experience. Sarili mo experience. Always put who, sino, where, saan, tsaka when, kailan ginawa yung study or survey. Pwede yan dyan sa pangalawang sentence. Tapos yung next na mga sentences, yun na yung gawin mong explanation. Baka isipin, sir, kailangan ko pala mag-memorize yan ng research or survey. Halimbawa, pag sinabi kong, based on the study conducted by the students from the University of Isabela in 2021, they found out that, meron bang University of Isabela? Meron wala? Meron Jonalyn? Meron, sir. Meron? Gawa-gawa ko lang yun. Hindi ko alam meron. Di ba? So, ibig sabihin, hindi kailangang totoo. Pwede kang gumawa-gawa lang yan Pwede ng kang kwento. sir, gumawa. Wala nga namang sabihin ng examiner, matingnan nga sa Google kung totoo to. Gagano ba examiner? Habang nagche-check. Di ba? Again, this is an English test hindi to honesty test. Kahit sa speaking test, pwede kang gumawa ng kwento. Para may masulat ka. Based on my experience, in 2009, di ba? Ganun lang. Sarili mo na experience. Lagay mo dyan. Example mo na yon. Tapos yung dalawa, ito, explanation. Explanation yan. So, 2 explanation. Ito, explanation. May isa ka example, may 2 ka explanation. Ganyan lang kadali ang magsulat ng essay, ng body paragraphs.
O di 4 na sentences na, 2 explanation lang, oh. May isa ka example, eh. Yung example ha, kahit saan mo ilagay yan. Pwede mong baliktarin. Pwede yung explanation muna, explanation, tapos sa huli example. Pwede yan. Kahit saan mo ilagay explanation ay yung example. Basta ang una, yung reason. Yung main point ang una lagi, ha? Ito, main point to. Huwag yung tatandaan, main point yung nasa unang sentence. Main point, main point, main point. Yan ang mga main point mo. Okay? Question. Ganyan lang magsulat ng body paragraph, ha? Madali lang yan. Lagi yung tatandaan yan. Send ko naman to sa inyo mamaya para may guide kayo. Para pag nagsulat kayo, titingnan nyo na lang yan. Ay, memorize nyo na lang, di ba? Main point, explanation, explanation, or pwedeng main point, example, explanation, explanation. Nakadali. Memorize nyo na lang yan. Okay, next. Dito tayo sa conclusion. Pakibasa yung conclusion, Richard. Conclusion. Don't spend a long time on your conclusion. A good IELTS tax to and conclusion should be 2 sentences long. Simply paraphrase your main points to close out your essay. This means you should avoid using the same words, phrases, and sentence structures as your thesis statement. Ayan, okay. So, ilang sentences ang conclusion? 2, sir, 2. Dalawa, ha? 2 sentences long. So, pareho lang yan ang introduction. 2 sentences din yan. So, conclusion, 2 din. Yan. Hindi pwedeng mahaba kasi conclusion, closing na yan, eh. Closure na yan ang essay mo. So, ito yung conclusion. Conclusion, 2 sentences. Ayan na. Kompleto na. Anong sabi dyan? You simply need to paraphrase your main points. So, paraphrase mo lang yung main points mo. Ang dali lang niya. Paraphrase the main points. Ibig sabihin, anong gagawin mo? Use synonyms ka pa rin dyan. Ano ba yung mga main points? Ito yung main points, yung unang sentence, di ba? Ilagay mo yan dyan. Ilagay mo yan dyan. Ayan. Paraphrase mo lang. Gamit ka lang ng ibang words. 2 sentences. Tapos na. Gagamit ka lang ng ibang words, 2 sentences. Tapos, pag nagsulat kayo ng conclusion, ito lang ha, pili lang kayo dito. Start your conclusion with, pili ka lang, pwede mo sabing to conclude, ayan, or in conclusion. Itong 2 lang, huwag na kayong gumamit ng iba. Yan. Huwag na yung in summary, to summarize. Ito lang, pili ka lang dyan ha, huwag na kayong gumamit ng iba. Itong 2 to lang. To conclude, lagay mo dyan, to conclude, ayan. Tapos paraphrase mo na yung mga main points. 2 sentences. Huwag niyong kalimutan na gumamit ng mga, gamit ng sequence connectors sa mga body paragraphs, ha. Use sequence connectors. In your body paragraphs. Ano yung mga sequence connectors? Firstly, second, next, then, di ba? Then, next, finally, lastly, di ba? Pwede yan. Moreover, hence, thus, etc. Gumamit kayo ng mga ganyan. Ganyan mo yan. Firstly, secondly, lastly, di ba? Para maganda yung writing nyo, ha. Para maganda yung writing. Importante yung mga sequence connectors. Gumamit kayo yan sa writing. Ngayon, paano nyo tatandaan ang structure ng writing task 2? Ang structure ng writing task 2, ito lang. Pag nagsulat ka ng essay, ang tatandaan nyo lang yung 24442. Ano yung 24442? 2 sentences yung introduction, 4 sentences first body, 4 sentences second body,
4 sentences, third body paragraph, tsaka 2 sentences, conclusion. 2, 4, 4, 4, 2. Ayan lang, structure na gagamitin nyo. Di ba? Madali lang. Madali lang tandaan, no? Ha? So, yan lang gamitin yung structure na yan. Pag nagsulat ka ng essay, lagi yung tatandaan yung 2, 4, 4, 4, 2. Okay? Send ko to sa inyo para may guide kayo. Kuha. Yes, sir. Kuha ha. Dali lang, madali lang. Diyan na naman, no? May guide na kayo dyan, eh. Sige, bigyan ko kayo ng homework. Pag-practicean nyo to. Writing. Dapat matapos nyo to kaagad kasi sa Wednesday, writing task ko naman tayo. So, ano ito, i-practice nyo to gawin nyo muna to para pagdating ng Wednesday, tapos na to, di sa Wednesday naman, task ko naman yung di-discuss natin. Again, teka lang, masyadong close ko lang. Ako ng ibang writing. Ito kaya. Hindi na close yung isa. Writing ano lang ha, writing ang bibig ko sa inyo, writing task 2 lang ha. Tapos yung yung homework na reading tsaka listening, tapusin nyo. Sa inyo sa akin ha. Yung sa'yo sa'yo Richard, tapos na? Hindi ko na ma-open sir kasi nasira yung cellphone ko eh. I-forward mo lang sa'yo. Nasa GC tapos forward mo sa'yo. Opo sir. Wala ako ng magandang topic. Hindi na mag-open sir. Pagka pinaforward ko lang kayo ng galing sa inyo. Ha? Ito Kailangan yung po homework galing niya. sa sa inyo yung sir. Na kasi yun, nakalib na ako eh. Nag-review na po ako eh. Pag send, download nyo dapat kaagad kasi mag-expire yun eh. Yan ang homework nyo sa writing task 2 ha. Tinan nyo na yan. Nandiyan na, sinend ko na. Send ko na lang yung reading na 34, 35 ulit. 35, 36 pala. So, thank you sir. Ayan, okay. Sinend ko na rin yung 35, 36. Yung homework sa writing task 2, dapat matapos nyo yan ha. Bago mag-Wednesday. Or sa Wednesday, dapat tapos na. Kasi, kailangan ko ma-check yan para malaman natin kung tama yung ginawa nyo. Okay? Questions. Tapos Wednesday, task 1 naman di-discuss natin. Practice muna, practice. Okay? May recording naman to. Sasend ko sa inyo recording. Okay? Para ma-review nyo. Sige, sige. So, gawin nyo muna yung homework. Practice muna kayo, ha? See you on Wednesday. See you on Wednesday. Alright? Sige, sige. Bye-bye, bye-bye. Sir, thank you. Okay, sige. Welcome. Bye. Sige, sige.